Shalom sa inyong lahat. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Lucas 19:10. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang susi para sa ating mga layunin sa pag-abot sa hindi naaabot? Misyon ng Diyos, aking misyon. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng inyong anak o Panginoong Diyos, Ama namin, marami pong salamat na naging tao ang salita at ang kalwalatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen. Nasa pang-10 leksyon na tayo at ang pamagat ay misyon sa hindi naaabot. Unang bahagi. Ang ating susing talata, Magawa 17:24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Panimulang salita. Samantalang nasa Atenas, isang lungsod na tanyag sa filosofiya nito, sinikap ni Pablo na maabot ang mga tao roon. Marami sa mga tao ang may radikal na kakaibang karanasan at pananaw sa mundo kaysa sa mga Hebreo na kanilang banal na kasaysayan na bumubuo sa saligan ng pananampalatayang nais ni Pablo na ituro sa mga taga-Efeso. Ano ang matututunan natin mula sa kanyang mga pagtatangka? Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Ang unang 2 ay patungkol sa diskarte ni Pablo. Ang ikatlo ay lumalampas sa hangganan. Sa unang bahagi ay titingnan natin ang tungkol sa isang Hebreo sa Atenas at si Pablo sa Areopago. Sa ikalawang bahagi naman ay titingnan natin si Pablo at ang di kilalang Diyos. Ikalawa, ipinakikilala ang isang bagong Diyos. At sa ikatlo, ginagamit ang magkatulad na kaisipan. Yung unang pagkakahati, ang unang bahagi ng diskarte ni Pablo. At ang unang pagtatalakay ay isang Hebreo sa Atenas. Gawa 17:16. Samantalang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, siya ay labis na nanlumo nang makita niya na ang lungsod ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Ang Atenas ay isang lungsod na puno ng Diyos-Diyosan. Alam niya ang kasaysayan ng kanyang bayan sa idolatria at nabalisa sa kanyang nakita. Kinikilos siya ng awa dahil sa sila'y kulang sa kaalaman ng tungkol sa tunay na Diyos at nahaharap sa kamatayan. Bagaman hindi halata,
Ang ating mga lungsod ngayon ay puno rin ng mga Diyos-Diyusan. Maraming mga mananampalataya ang nakakalakad sa isang lungsod na hindi nakikilos kahit paano sa mga nakikitang Diyos-Diyusan. Ang palengke ay kanyang sentro ng pag-aaral sa misyon. Naunawaan niya na ang konsepto ng pangmundong misyon ay upang dalhin ang ebanghelyo sa mga ganap na hindi naaabot. Madalas siya sa palengke kung saan matatagpuan ang maraming tao. Yun ang dahilan kaya siya nagpunta sa palengke. Ang mga palengke ay pirming maraming mamimili sapagkat kailangan ng tao ang pagkain. Ginamit niya ang palengke upang mag-eksperimento ng at suriin ang mga paraan ng pakikitungo sa mga paganong ito. Sabagkat maraming tao sa palengke, marami siyang mga kausap at doon niya sinubukan ang mga pamamaraan. Isang bagong paraan ang kailangan. Hindi sila nagpasimula sa Diyos ng Israel o sa kanyang gawain sa mga bansa. Maiiba ang kanyang mga kausap. Hindi yung mga Hudyo o yung mga nakumberte sa Huduismo na mga pagano. Kaya gusto niyang papag-aralan ang tamang paraan. Sa kabila ng kabuluhan at paniniwala ng mga konseptong ito sa komunidad ng mga Hudyo at kahit pa sa mga natatakot sa Diyos na hintil, hindi nila pinahahalagahan ang mga ito. Ang mga taga-Atenas ay hindi pinapansin ang mga gantong bagay. Ngayon, madalas na kailangang abutin natin ng mga tao mula sa iba't ibang karanasan. Kaya nga, kinakailangan nating maging angkop. Kaya ang leksyon ngayon ay napakahalaga at alamin natin ang nadiskubre ni Pablo na pamamaraan na maaari nating gamitin din. Ikalawang pagtatalakay sa unang estratahiya o mga pamamaraan ng Pablo. Ang ating paksa ay si Pablo naman sa Areopagos. Ang ating talata, Gawa 17:19 hanggang 21. Siya ay dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tenga. Kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinaggugulugulan ng panahon kundi ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Ang Areopago ay isang lugar kung saan ang mga bagay na legal at religyoso ay inaareglo. Hindi naman nangangalugang si Pablo ay maharap sa isang uri ng legal na paglilitis. Mahirap para sa mga taga-Atena na baliwalain ang isang gaya ni Pablo na magaling magsalita, madamdamin, matalino, kahit pa siya ay nagsusulong ng ideya na parang kakaibang-kakaiba sa mga taong ito. Kaya dinala siya sa Areopago sapagkat doon ang lugar ng pag-uusap-usap at marami ang interesadong makikinig.
Sa mga daang taon, ang Atenas ay itinuring bilang sentro ng isipang pang-intelektual at pilosopikal. Ang mga taga-Atena ay magaling na palaisip at sa mga diskusyon. Ito'y nagbigay kay Pablo ng oportunidad upang ihayag ang kanyang bagong katuruan, mga Gawa 17:19. Inaasahan ni Pablo na ang kanyang pag-aaral sa ilalim ni Gamaliel na nagbigay sa kanya ng kaalaman at galing sa pagsasalita ay gagamitin ng banal na espiritu. Ang pag-aaral ni Pablo sa mga kalye ng Atenas ang karamihang ginamit ng banal na espiritu. Maalala niyo si Moses ay sinanay sa Ehipto bilang susunod na parao, kaya napakarami niyang alam. Ngunit nagtawagin siya ng Diyos, hindi yun, mga kaalamang yun ang ginamit ng banal na espiritu. Ang pinakamatalino, sabi sa Acts of the Apostles, sa kanyang tagapakinig ay namangha samantalang sila'y nakikinig sa kanyang pangangatwiran. Nagpakita siya na alam ang kanilang mga gawa ng sining, kanilang literatura at kanilang relihiyon. So, yun ang hinangaan ng mga taga-Atenas sa kanya. Malawak ang kanyang nalalaman tungkol sa kanila. Ikalawang pagkakahati, ang diskarte ni Pablo at ang unang pagtatalakay, si Pablo at ang hindi kilalang Diyos. Ang ating talata ay Gawa 17:22 at 23. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, "Mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso, sapagkat sa aking pagdaraan at pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasampa, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat ng ganito, isang di kilalang Diyos. Kaya ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipapahayag ko sa inyo." Tiyak na gantong pagbubukas ng pananalita ay magkakaroon ng interes ang mga tao. Siya nga naman, hindi nila kilala kasi sa dami ng kanilang tinatayong mga rebulto ng kanilang mga Diyos-Diyusan, baka meron silang nakaligtaan at natatakot sila na magalit yung Diyos na yun. Kaya paniguro ay nagtayo sila ng isang dambana at nilagyan nila ng inscription, sa isang di kilalang Diyos. Siyempre, hindi na alam kung sinong Diyos yun. At nang sabihin ni Pablo na ipakikilala ko siya sa inyo, di ang tenga nila ay pakinig talaga. Hindi niya tinaligsa ang maling relihiyon ng mga taga-Atenas o kanilang mga maling Diyos-Diyosan. Ito ang isang dapat nating matutunan. Kuminsan ay inaatake natin ang ibang relihiyon. Pinapakita nila ang kamalian, kasamaan. Ganon. Hindi natin naintindihan na ang mga tao ay mahal nila ang kanilang relihiyon at sila ay nasasaktan. At dahilan dyan, imbis na maging bukas sila, ay nagsasara ang kanilang mga isipan. Kaya iba ang approach ni Pablo. Kanyang tinipon at sinamantala ang kaunting mabubuting punto na kanyang
nasumpungan. Marami siyang nakitang mali pero hindi siya nag-focus doon. Pinokus niya yung mga positibong nasumpungan niya. Ang kanilang relihiyon ay naligaw ng landas sa lahat ng paraan. Gayunman, pinuri ni Pablo ang kanilang debosyon. At yan ay mahalaga. Ang debosyon ng tao, maaaring sila ay namamali, ngunit kung matibay ang debosyon nila, napakaganda na mahikayat sila sa tamang panampalataya at yung kanilang debosyon sa dating panampalataya nila ay ibabaling nila sa bagong panampalataya. Napakahalaga na ang kausap ay may matinding debosyon. Positibo yan na dapat na isaalang-alang. Nagpakilala sila bilang tunay na nagmamalasakit para sa kabutihan ng tao. Hindi ba ito ang isa sa mga paraan ni Jesus na nauwi sa pagtugon nila ng tawagan silang sumunod? Nakasumpong siya ng isang punto na pag-uusapan sa nakasulat na sa isang di kilalang Diyos. Sinamantala niya ang masasabing magkatulad na kaisipan. Naniwala sila sa Diyos. Marami nga sa totoo lang na isang mabuting pasimulang punto para sa mas malalim na usapan. Sila ba'y naliligaw ng landas? Siyempre, subalit yon ay maaaring matugunan at yan ang kanyang pakay. Ikalawang pagtatalakay dun sa ikalawang bahagi, ipinakilala ang isang bagong Diyos. Mga Gawa 17, 24 at 27. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na parabang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Nakita niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya ay mahagilap nila at siya ay matagpuan. Bagaman hindi siya malayo at sa bawat isa sa atin, para sa mga taong may sapat na interes sa mga espiritual na bagay upang magtayo ng isang altar para sa isang di kilalang Diyos, ang salita ni Pablo ay kahanga-hanga. Isang Diyos na manlalalang na hindi tumitira sa isang templo na walang pangangailangan mula sa mga tao, kundi sa halip ay nagbibigay ng pangangailangan nila. Kaya ang mga lalaki ng Areopago ay humakbang ng unti-unti patungo sa Diyos ng pag-ibig. Ang katotohanan ay itong Diyos na hindi nila kilala ay maaaring makilala at nais niyang siya'y makilala. Ating tignan ang mga konsepto sa talumpati ni Pablo. May 5 konsepto sa talumpati. Maiksi ang tala ni Lucas, ngunit kung titignan natin at palalawakin at tiyak na pinalawak ni Pablo ang 5 ito ay mahaba ang kanyang pagsasalita.
Ang unang konsepto, nagpasimula si Pablo sa pamagitan ng papuri sa kanilang kasalukuyang antas ng espiritual na pagkabatid at katapatan. Iyon ay pagkilala sa kanilang katayuan, kinilala niya. Ikalawa, nagpakita siya ng kanyang pagkaunawa ng kanilang mga paniniwala at nagpahayag ng paghanga para sa ilang mga aspeto. Nabanggit natin ng isang aspeto ang kanilang pagiging matapat sa kanilang nalalaman, debosyon. Ang dating nito sa mga tao ay yung sinasabi niya na sinikap niyang maunawaan ang kanilang katayuan, ang kanilang nalalaman. Ikatlo, ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa isang bagay na nakaugnay sa kanilang relihiyon na tinanggap nilang hindi nila nauunawaan. Ay, kita nga naman doon sa inscription. Meron silang Diyos na hindi nalalaman na umiiral. Kaapat, pagkatapos noon, binahagi niya ang aspeto ng Diyos na alam niyang kailangan nila. Siyempre, hinihintay nila yon. Ikalima, sa wakas, sa dulo ng kanyang pagsasalita, kumilos si Pablo upang babalaan sila ng kung ano ang kahulugan ng tanggihan ang kaalaman ng Diyos na ito na hindi pa nila nakikilala. Dinala sila ni Pablo sa pinakamalayong magagawa niya base sa nalalaman niya tungkol sa pinaniniwalaan nila. At iyon ay isang kapuri-puring paraan ng pakipag-usap sa mga taong ating gustong maabot. Kung madadala niya sila ng gayong kalayo, ay makakagawa siya ng mabuting progreso. Unti-unti na dinadala, hindi sila mabibigla. Pangatlong paghahati, lumalagpas sa hangganan. Ang ating talata ay mga Gawa 17:28. Sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Ginagamit ang magkatulad na kaisipan, common ground sa Ingles. Sinipin ni Pablo ang ilan sa kanilang mga manunulat. Mahalagang paraan ito. Madalas na ginagamit natin ito na sumisipit tayo ng mga sinasabi ng kanilang mga namumuno sa relihiyon na pinaniniwalaan din natin. Mga manunulat na nagbigay kay Pablo ng daan upang dalhin ng higit pa ang kanyang mga pakinig sa pamagitan ng kanilang pagsulat ng isang bagay na medyo malapit sa katotohanan ng Biblia. Yun ang common ground. Upang buong epektibong makapagbigay alam sa iba, maaring maging makapangyarihan ang manawaan ang kanilang mga paniniwala at makasumpong ng magkatulad na kaisipan. Naalala ko, minsan ay ako'y may karanasan. Galing ako sa opisina, nagdaan ako sa Divisoria sapagkat bibili ako ng mga t-shirt na tatatakan para sa mga mag-aaral na kultur sa Literature Ministry Seminary. Sapagkat kulang ang t-shirt na nalapitan kong tindahan, sabi niya, kukuha ako sa kabilang tindahan. Utos siya na kukuha pa.
meron akong daladalang veggie meat na naka-plastic. Hindi ako bumibili nung nasa lata. Naka-plastic, mas mura. Kaya ito ay galing sa freezer, basa. Inilapag ko muna sandali. At nakita nung tindera, sabi niya, ano po yan? Hindi ko naman alam kung alam niya ang ibig sabihin ng veggie meat. Kaya sabi ko, yan ang karneng hindi karne. Ang, ang babae pa lang ito yung maalam. Sabi niya, TVP. Oo, sabi ko, pareho yan. Yan. Naka-interest siya. Ang sabi ba naman sa akin ano po ba ang inyong relihiyon? Ikinabit niya yung dala-dala ko sa relihiyon. Alam itong babae ito. Kita kagad na observer siya at matuloy siyang nagkukonekta ng mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung sasabihin ko kagad na ako ay Adventist o ano, sapagkat sa aking karanasan, ang mga tao ay kumisan, hindi nila kagad na iintindihan. Ganyan. Di, sinabi ko, yung pala tama ang aking hinuha, wala siyang kaalaman sa mga Adventista. Sabi niya, ano po ba yung relihiyon niyo? Sabi ko gano'n. Yung bang ang araw ng pangilin ay sa araw ng Sabado? Nag-isip siya. Kasi karaniwan ng pangilin ay Linggo. Tapos, ano ang sabi niya? Ano po ba ang kaibahan ng inyong relihiyon sa aking relihiyon? Siya ay kabilang sa relihiyon na kinaginastan natin mga Pilipino. Ang tanong niya ay ang pagkakaiba. Ayaw kong dalhin siya ron sa kayo ay ganito, kami ay ganito, sapagkat yan ay naghahati ng mga tao. Kaya ang sabi ko, meron namang mga pagkakaiba ang ating reliyon. Pero marami rin ng pagkakatulad. Halimbawa, kayo naniniwala sa 10 utos. Kami naniniwala rin. Kayo naniniwala kay Kristo Jesus na Panginoon na tagapagligtas. Kami naniniwala rin. Kami ay naniniwala na mayroong 3 persona sa kadyusan. Kayo ay naniniwala rin. Yun ang mga pinagsasabi ko, yung common ground. Alam mo ang kanyang tugon? Ang sabi niya, kakaiba kayo. Hindi kayo katulad ng binanggit niya yung isang relihiyon na atake ng atake. Yun. Kaya nakuha ko ang kanyang loob, hindi yung kalaban, kadibate. Merong magkatulad. Ika nga, may common ground. Kaya nung matapos ang transaksyon, bago ko umalis, meron akong dadalang pulyeto. Ang sabi ko sa kanya, may ibibigay ako sa iyo na babasahin. Tapos sinabi ko na, tinanong ko siya, alam mo ba kung kailan ang paghukom? Ang paghukom ba ay nangyayari na ngayon? Kailan matatapos ang paghukom? Sabi ko ganon, basahin mo at nandyan yan. Tapos ay iniwan ko na siya. Sa palagay niyo, babasahin niya ang pulyeto? Siyempre, gusto niyang malaman ang sagutan sa mga binanong kong tanong. Ganyan. Ito ang ilustrasyon doon sa to effectively communicate with others. It can be powerful to understand their belief and find common ground. Ginamit ni Pablo ang kanilang katulad na kaisipan upang akayin sila sa muling pagkabuhay ni Jesus at pag-asang inaalok
nito. Gumamit si Pablo ng isang madiskarteng paraan upang makagawa sa gitna ng mga taga-Atenas at mahibahagi ang kanyang kaalaman sa isang Diyos na hindi nila kilala. Ipinaalam niya na minamahal sila ng Diyos na ito, nagnanais na makilala nila at naging maawain sa kanila sa kabila ng kanilang kamangmangan. Ginalaan din sila ni Pablo sa nalalapit na araw ng pag-uukom upang suportahan ang kanyang mga pahayag. Kanyang itinuro ang mapapatunayang ebidensya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mga tugon sa mga muling salita ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay. Dito nagkaroon ng matinding reaksyon, mga usap-usapan. May mga taong nagdududa sapagkat marami sa kanila ang tiyatanggihan ang issue ng resurrection. Samantalang ang iba'y nais na muling marinig si Pablo at may naniwala. Ang susi para sa ating layunin ay na lahat sa kanila'y nakinig. Yon ang mahalaga. Lahat sila'y nakinig. Bakit ba ito ang susi na lahat sila'y nakinig? Sinasabi sa Roma 10:14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Kailangang tiyakin natin na kanilang nauunawaan ang kanilang tinatanggihan bago nila gawin ito. Huling salita. Ang mga salita ni Pablo na naglalaman ng isang kayamanan ng kaalaman para sa iglesia. Siya ay nasa katayuan kung saan maaaring madali niyang sabihin ang makakairita sa kanyang mga palalong tagapakinig at dalhin ang sarili sa kahirapan. Subalit may paraang ipinanganak ng banal na pag-ibig. Kanyang buong ingat ay binaling ang kanilang isipan palayo sa mga paganong Diyos sa pamagitan ng paghahayag sa kanila ng tunay na Diyos na kanila'y hindi kilala. Napakahalaga ang mga paraang natutunan at napatunayan ni Pablo sa Atenas. Gamitin natin ang mga paraang ito. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin kong ang kanyang pangako sa Mateo 28:20 na ako'y kasama mong palagi hanggang sa katapusan ng mundo ay maging isang katotohanan para sa iyo. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryo nito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakaraang higit na 10 taon. Salamat. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.